kasi nga, ang ano nga, yung tropa niya talaga, paulit-ulit naman yung tropa niya, tsaka yung kanyang emotional problems and physical conditions dahil nga, because of this theory, kaya na-expose siya sa cyberbullying at sa mga passion. Ginawa niya ito kasi ginawa niya ito na pagdepende ang kanyang identity. Tumakbo siya sa public office knowing na hindi siya Pilipino. So dapat handa siya sa ganitong backlash. Ang NBI, tumutulong na sa paghahanap kay Group. Pero sabihan ko na kay Region 3, commanders, na nagkontak na ng makatulong kami sa Senate sa paghahanap kay Group. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nag-hire ng courtesy resignation ang limang opisyal ng Department of Education. Tamaan po yan bago ang opisyal na pagpalit ni Senator Sonny Agara kay Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary. Yan at iba pang magiging pagbabago sa DepEd sa pagtutok ni Joseph Moro. Limang opisyal ng Department of Education o DepEd na nag-hire ng courtesy resignation kabilang ang Chief of Staff. Sa Webes pa sila magpupulong ni Duterte kasabay ng formal turnover at sa Biyernes naman sa magdumumpa sa tungkulin sa harap ng Pangulo. Pero tapos na siyang makapulong ng mga undersecretary, mga assistant secretary at mga regional directors ng DepEd. Ako hindi ko ordinary lang. Hindi naman ito political position, di ba? So gusto natin, yung pag-appoint sa atin, yung nakita ng taon. Pasok na budget season na. So dapat ready tayo yung justin na. Kabilang sa tututupan ng Garang Dito Program, malayo sa nabigyan na mas maagang kasalayan ang mga estudyante para makapagtrabaho na sila kung gugustuhin ng tapos sa sibuhay. For implementation of it so far. So one of our marching orders from the President is improve the implementation. Facilities to review yung lack of accreditation for TECO graduates. Yung employers nila, yung pinapakito, may degree na siya, pero ano yung actual skills niya? Pinag-group ng National Council sa Quezon City sa oras ng Ban. Yan po ay nag-measure ng tubig na bababa sa Metro Manila galing po sa bundok na Sierra Madre at sa Marikina watershed. Either or, we want that kind of connectivity between each one center to the other. Para sa GMA Integrated News, Joseph Maro, nakatutok 24 oras. Problema, ano ang inandaran o customer sa kung saan kukuha ng pambayad sa kanilang bill ngayong Hulyo. Biglang sita kasi ito dahil sa mahigit 2 pisong tasil. Nakatutok si Maki ulit. Hindi yung pinambili ng mga power generators na isusupply nila kuryente na pinasan nating mga consumer. Higit sa kalahati ng kuryente ng Pilipinas galing sa coal power plants at nang sumipa ang presyo nito sa world market, consumers ang nagbayad. Nang magkulang pa ang kuryente dahil sa pagkasira ng ilang coal plants ng kasagsagan ng tag-init, sumipa ang bentahan sa spot market, kaya't mataas ang binabayaran natin ngayon sa generation charge. Hindi tayo may kasalanan sa force outages, mga korporasyon, mga may-ari ng mga coal plants, pero tayo pumapasa ng epekto. Sabi ng Power for People Coalition, huwag naman kasi dapat ipasa lahat sa consumer. Dapat daw may strict pricing contract kung saan nakasaad lang kung magkano ang bentahan. At kung biglang magmahal ito, dapat sagot ng negosyante. Kung ano yung inilagay mo sa kontrata na presyo ng kuryente, yun ang dapat. Wala ka nang ipapasa na iba pa. Kasi ang nangyayari, tinatago nila yung real cost na nakadepende kung paano nila inaangkat, magkano nila inaangkat ang mga sources ng electricity. Sabi ng Energy Regulatory Commission, pinapayagan ang pass-through mechanism sa fuel cost dahil binibili lang din ng power generators ang fuel sa world market. Binira raw ang straight pricing o fixed contract. Pero binabantayan naman daw nila kung ano lang ang pwedeng ipasa sa consumers. Sa inisyal naman na datos ng Philippine Electric Cooperative, 2 to 3 pesos per kilowatt hour ang paasingil sa ilang probinsya. Sa Region 1, 2, 6 at 7, ikakarga na ang generation charge ng mga installment hanggang Setyembre. For the month of July po, babalik na po tayo doon sa rate natin, tapos idadagdag po natin yung hindi po natin na-collecta ng June. Para sa GMA Integrated News, Nakipulito Nakatito, 24 oras. Pinag-aaralang isabay sa isang aktibidad kasama ng mga kalyadong bansa. Ang
susunod na resupply mission sa PRP Sierra Madre. Kasunod pa rin yan ang agresibong pagkarang ng China sa nakaraang misyon. Nakatutok si Gio Gaston. Bilang nasundan ang resupply mission na ito noong June 17, wala nang ibitin ng Philippine Navy ng 8 Chinese Coast Guard rubber boats, small craft at 3 missile boats ng China. Winasak ng mga Chino ang mga rubber boat ng Pilipinas at nasugatan ang isang sundalong Pinoy. We are going to do the RORE as routinely and as possible, but we'll wait for the National Maritime Council to give us the appropriate guidance in terms of timing, in terms of other issues, and the DFA and the NNC. Wala. Tinanong namin kung dito ang US Embassy. Ayon sa kanilang tagapagsalita, bilang kaalyado ay nakikipagtulungan ng Pilipinas at Estados Unidos sa iba't ibang mga issue. Sa pulong kanina, nila AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at US Joint Chiefs of Staff Chairman General Charles Brown, tatalakay ang susunod na mga exercises ang nakatakdang pirmahan General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. Samantala, mananatili sa North Luzon ng mga medium-range capability missiles ng US na patuloy na inaaral ulitin ng mga taga-Philippine Army Artillery Regiment. Sa kabila yan ng pag-alma ng China at Russia sa pananatili ng US missiles na mga ito. As a GI Integrated News, Chino Gaston Katutok, 24